Hi mga lambs! Magandang araw! Welcome back to my channel, Jarcine's Kitchen! For today's vlog mga labs, magluluto naman tayo or mag-bake tayo ng vegetable pizza dahil namimiss natin ang pizza at meron naman tayong ingredients kaya let's go! Samahan niyo po ako sa kusina. Mag-add po tayo ng 1 tablespoon ng active yeast sa isang 1 cup ng warm water and stir lang po natin ito at i-rest po natin ng 5 to 10 minutes until mag-bubbles po yung yeast natin sa ibabaw. Sa isang malaking mixing bowl, meron po tayong 2½ na all-purpose flour. Lagyan po natin ng ½ teaspoon ng salt, 2 tablespoon ng sugar and i-mix lang po natin ito. As you can see the dry active yeast bubbling on the top, we can add now the olive oil. 2 tablespoon nga pala ito ng olive oil ang aking nilagay. And then, ibubuhos po natin ito sa ating dry ingredients and then halo-haloin na po natin ito maigi. And then, ilagay po natin ito sa flat surface at ininid lang po natin ang dough up to 5 minutes. PS mga labs, nilinisan ko po maigi ang ating flat surface bago tayo mag-knead ng dough. And then pagkatapos po natin ito masahin ng 5 minuto, i-shape na po natin into a ball. And then, ilagay na po natin ito sa bowl na pinanggalingan niya kanina at haplasan lang po natin ito ng konting olive oil. And then, i-rest lang po natin ito ng 1 to 2 hours hanggang mag-double size po ang laki ng ating dough. At ito na mga labs, after 1½ hours, ito na po, nag-double size na po ang ating dough at ready na po itong inid ulit. At ininid lang po natin ito mga labs up to 3 minutes and then ipa-flatten na po natin ito sa ating baking pan. Mas masarap kasi mga labs ang homemade na pagkain kaysa bibili ka sa mga tabi-tabi na hindi mo naman nakikita kung malinis ba o hindi. O di ba? Mas tiyak ka na malinis ang iyong sariling gawa. At ito na mga labs, pagkatapos na po natin i-flatten, tusok-tusukin naman natin ito ng tinidor para manuot yung sauce natin sa ilalim at the same time, maluluto din po yung bread natin sa ilalim. At maglalagay na po tayo dito ng pizza sauce. Kung wala kayong pizza sauce, pwede kayong gumamit ng tomato sauce. Kung walang tomato sauce, pwede naman ng ketchup. Para-paraan lang po mga labs sa pagluluto, make sure na mas masarap. At maglalagay na po tayo ng first layer ng mozzarella cheese para doble sarap. O di ba mga labs? Kagaya nga ng sinabi ko mga labs, ngayon pa lang nag-iipon na ako ng mga abilidad sa pagluluto lalo. Dahil pagdating ng araw, meron po akong pangarap na magkaroon ng kahit maliit na bakery or kainan. Kaya ngayon pa lang hinahasa ko na po yung aking kamay. O diba mga loves? In God's willing po.
And then mag-start na po tayo maglagay ng vegetables. Meron po tayo ditong bell pepper, white onion, fresh mushroom, black olives. Pwede po kayo dito maglagay na kahit anong vegetable according to your taste, mga labs. Para sa akin, mga labs, satisfied na po ako sa mga vegetables na nilagay ko. But nakalimutan ko po maglagay ng pineapple chunks. Yan kasi ang nagbibigay din lalo ng linamnam at manamis-tamis sa ating pizza. Pero hindi na bali, mga labs, dahil sa susunod na mga araw, magluluto naman tayo ng Hawaiian pizza, which is maraming pineapple chunks. At maglalagay po tayo dito ng basil leaves or dried oregano para mas mabango. At maglalagay na po tayo ng toppings natin na mozzarella cheese. Damihan po ninyo kung mahilig kayo sa cheese. At ibibake na po natin ito sa oven ng 20 to 25 minutes, 180 degrees Celsius. Taas at sa baba nga pala ito ang apoy na binuksan ko para mas madali siyang maluto. At luto na po ang ating vegetable pizza at ready na po ito i-slice. Luto na po ang ating pizza at isa-slice lang po natin into 8 pieces dahil 4 po kaming kakain. And that's it, our vlog for today sa mga lab. I hope natakam po kayo sa aking niluto. At thank you for watching. God bless you. Bye-bye.